Pre, ano tawag dito? Munggo. Sa'yo, anong tawag? Ako? Mungga. Ogi. Ogi. Yun yun. Happy Easter Sunday mga inaanak. And dahil Easter Sunday at gusto kong magpahinga kayo at mag-bond kasama pamilya, mabilis lang yung video natin yan. Munggo, pare. Ano ba ang pwede natin gawin dyan bukod sa typical na inuulam pag Biyernes? Maghahanap tayo ng ibang application na pwede sa munggo. Mabilisan lang to, pare. Una, ito. Ginawa namin. Yung munggo ay sinaing namin. Yes, pwede pong isaing ang munggo. Luto na yan. Ibang matatanda, ang turo sa pagluto ng munggo, kailangan muna ibabad. Yes, may benefit naman yun kapag binabad mo ang munggo, yun bukas to, gina siya. Hindi naman. Pero ang benefit nun ay mas mabilis siyang lutuin. Yun lang naman yun, di ba? Pero kunyari, ngayon mo lang naisipang magluto ng munggo, kahit anong putahe, pwede naman niya kahit hindi nakababad, pare. Yung unang gagawin natin, hindi ito ulam. Bagkus, ito ay, actually marami application to eh. Pwedeng dip, pwedeng dressing sa salad, sa sandwich, marami. Gagawa tayo ng munggo hummus, pare. Paano ko naisip ang munggo hummus? Ang hummus ay gawa sa garbanzos. At ang garbanzos at ang munggo, kung iisip mo, halos parehas na ng texture. Pinsan yan, magpinsan. Magpinsan yan di ba? Yung pinsan na hinihiraman ng charger. Kuha tayo ng sinaing ng munggo. Ito sinaing ng munggo, ano lang to literal na niluto lang sa tubig to. Yun lang. Actually, dapat mas maganda sana kung hindi mainit. Pero, andito na tayo Tingin natin. Tornado! Ang galing nabuo Ay, pwede pala yan. Oo, may nakatak tayo. Ano pa ba? Hindi, munggo, pare. Oy! Mga nag-isip na tong mga to. Oh, who's there? Munggo who? Naisip ko na yun Yun yung bala ko Yeah. Oy, who's there? Munggo who? You got to go on now. This feeling so strong. Feeling so strong. Baby. Okay na. Tahini paste, pare. Ito ay sesame paste. Ngayon, totoo lang. Naklak na. Oy! Who's there? Munggo. Tulad ng munggo ay hindi Okay. Bawang, pare. Gilingin na natin. So, unti-unti natin lagyan ng mantika. Medyo mas malakas siyang humigop ng mantika kumpara mo sa garbanzos Ngayon, ito yung natutunan ko nga dun sa Future Minus. Yellow daw. Makakatulong yan sa pagpapa-smooth. Hindi siya singdaling nag-emulsify na tulad ng garbanzos. Siguro kasi meron pang additional plant matter tulad nga nung yung balot niya, di ba? Gamitan natin ng dahas, pare. Parang gagana dapat siya. Testing. Ayan nagigiling siya. Nagagawa naman. Ayan, medyo gumagana naman siya. Konting emulsification pa. Okay na to. Ayan tira mo, pengi akong bowl, pare. Uy, ubos na. Hindi siya singkines ng garbanzos. Tapos, medyo magas pa nga siya ng konti. Mukha siyang nag-break na hummus. Pero lasa-wise, pre, hindi nalalayo. Ayoko sumuko ayoko ng ganyan Ibalik natin sa food processor. Ma-emulsify natin na maayos. Ayan. Yun nga, nilagyan ko ng konting tubig. Kailangan ng something na para mag-emulsify siya. Kasi puro mantika na. Ang emulsification ay ang paghahalo ng mantika at tubig or dalawang bagay na hindi naman usually naghahalo. Ngayon, kung mas marami yung mantika, hiwalay lang talaga siya sa tubig. Buti naman at hindi ako sumuko agad. Ayan. Tapos kapag nag-emulsify na siya, dito na siya mabibigyan ng pagkakataon na mag-erate para mas maging fluffy. Ayan. Ay, pare. It's so fluffy, I'm gonna die. Asin, pare. Tapos konting lemon kahit walang. Yun. Giling uli. Sarap. Alam kong gagana siya. Iniisip kong gagana siya, pero hindi ko inakalang ganito siya kasarap. Pag gagawa ng hummus, ang hirap-hirap minsan humarap ng garbanzos Kasi ang garbanzos sa tagal-tagal lutuin yan, di ba? Kaya nga akong kahoy na bowl. Ang sarap nito, pre. Baka mas gawin ko na to kaysa sa normal na hummus. Magkano ng munggo? Alvin, magkano lang ang munggo? Ko alam kailan ba? Ay, tulong. Pre, tingnan nyo gano'n ka-fluffy yung hummus natin. Pre, ang ganda. Wala tayong paprika? Alam kong meron. Tapos meron akong nakita dati na hummus, may garbanzos pa. Lagyan natin ng munggaw. Para pakita mo, eto hummus na munggaw. Knock! Ay! Who's there? Munggo who? Ang gara naman Ang munggo ng pulang olive oil. Munggo.
Okay na, sir. Okay na. Paprika. Alisin nga muna to. Nai-spoil yung ano natin, vlog natin. Kahit anong berting gusto nyo lang sa taas. At eto na, pare. Ang ating munggo hummus na. Mukhang masarap, pare. Tsaka aminin ko. Kanina, muntik na ako sumuko. Nung nagsisplit yung natin, hummus natin. Pero tubig lang pala, pare. At yan, napaka-fluffy, napakaganda. Mukha naman siya masarap, pero paano natin malalaman kung masarap yan? Pero bago yan, tigman. The perfect bite. Sir, may nagbablog po dito. Halika dito, Alvin. Matutuwa ka dito. Huwag mo hawakan. Hindi. Hindi makikita ng camera kung paano kita subukan. Di ba? May isipin mo bang munggo? Nakasabi konting asim pa. Konting asim pa. Pero ang tinutukoy ko dito, yung pagiging niya, kapalit ng garbanzos. Gagana, di ba? Yung munggo kasi, parang wala naman siya masyadong partikular na lasa. Lalo kapag nilagay mo sa form na to, hindi ko alam dahil ba nilagyan ng bawang yan, nilagyan ng lemon yan, ng tahini. Kaya siya gumagana. Hindi ko alam, pre. Pero okay na okay siya. Sa mga inaano ko mahilig sa hummus, medyo nahahaselan sa garbanzos. Try nyo itong munggo, pre. I can say na 95% there. Ganun siya kalapit, pre. As in. Yung balot ng munggo, pre, yung berde na yan, hindi nagmamatter. Garbanzos, pre, kailangan pang balotan isa-isa yun. Medyo matrabaho yun. Makapal kasi. Medyo makapal nga kasi sa munggo, kapag giniling mo, wala, pre. At tagal na palambutin na ito, saglit na lang namin yan. Sobrang gulat ako dito na parang alam kong gagana siya, pero hindi ko alam how well, pero sobrang okay nito. George, halika dito. Oo nga, hindi nagkakaliw. Diba hindi nagkakalayo? Rani, halika dito. Ito si Rani, mahilig din sa mga ganitong klase pagkain. Lemon. Lemon nga. Sige. Sarap. Di, kuha ba? Walang lasang partikular na munggo, no? Oo. Pero okay na, pare. Try nyo to, kasi di hamak na mas mura at accessible ang munggo. Dahil sa pangalawa natin. Dahil si Ian ay galing Japan, nag-uwi siya ng mochi, di ba? Ang mochi pinapala naman na ng red beans yan. Ano pinagkaiba ng red beans sa mung beans? Kulay pula. Kulay lang, di ba? So ibig sabihin, pwede natin gawing matamisan at hindi na naman bago sa atin yun. Pinapalaman na sa turnian, di ba? Ngayon, papalaman natin sa mochi yan. Ngayon, ang paggawa ng mochi, glutinous rice flour lang yan, tubig, tapos pwede mo lutuin sa kalan or i-microwave mo. Pero nakikita ko yung mga Hapon. Hoy! Minamartilyo yung sinaing na malagkit. Pero naisip ko, ba't di natin i-try? Hindi ko pa nagagawa to Kapag eto ay hindi gumana, gawa tayo ng normal na paggawa ng mochi. Pero tayo sinaing na malagkit dito. Silalagay natin sa mixer. Kasi sa kanila nakita ko martilyo yun di ba? Hindi ka gana yan, dapat martilyo. Tumigil ka. Hirap sa'yo, kontra ka agad Bukan natin kung gagana to. Saksak pala muna natin. Ganyan yun, mainit pa yun pag ginagawa nila yun So, siyempre, pag eto, gumana, ang lupit neto. Magsasaing ka lang ng malagkit, tapos mixer mo, magiging mochi na, halika dito. Amoy mochi na. Kanina amoy sinaing lang Ngayon amoy mochi na. Lumabas yung tamis. Munggo nga Ano ba? Ano episode natin? Tinapa? Sorry. Sorry. Pakita natin. Medyo nagsisimula na siya, di ba? Di ko lang alam kung makukuha talaga, Makukuha yan. O ngayon, makukuha. Kanina, kung makakontra ka. Panduagan ako Para kang laro sa family computer Ano? Kontra. Wala kaming family computer, yabang mo. Huwag ka mag-alala, nakikilaro lang din kami. Tsaka nagkaroon kami nun sa BCD na. Parang gagana siya, kaso para mas matagal pa, hindi ko alam kung kakayanin ng mixer. Ayun! Pero marami pa siyang buo-buo. Magalas pa siya Malapit na pero magalas pa siya. Kasi hindi ko alam kung makukuha ba. Sige, sirain natin itong mixer na to. Makuha na itong mochi. Uy, regalo namin sa iyan. Grabe ka. Ayan na nga, nasira na nga. Hindi, ito naman ay eksperimento. Tama man siya o mali, ipapakita pa rin natin. Tama. Medyo umu-okay siya. Sige. Tuloy natin to. Tapos lalagyan ko na to ng asukal. Kasi may konting tamis yung mochi di ba? Kasi medyo basa pa siya ngayon. Pero mentras sa dudurog yung butil pa ng bigas, doon siya mas lalagkit. Konti lang, hindi naman masyado matamis ang mochi. Sige, patakbuhin ko muna to. Tapos, balikan niyo ako dito mamaya. Napansin niyo ba dun sa mga Hapon na ginagawa yun? Mamantika yung mochi nila. Makintab yun Makintab yun Ano ba yun? Para lang ba hindi manikit? Hindi pa to mabubuo na mochi May konting galas pa rin siya Pero try muna natin to. Konting cornstarch. Kuha tayo nitong natin. Mochi natin. Pero malapit na Natin kung ano ba natin to. Subukan muna natin lagyan na wala pang timpla na palaman. Siguro ito na lang muna.
Yung totong, para matigas. Kasi loose pa yun eh. Oh, practice lang kung ano natin. Masyado siyang malambot pa talaga. Kagating ko. Alam mo, hindi dapat ganyan eh. Total, hindi na naman gagana to. Try natin lagyan ng mantika, ha? Ay, parang ayan mo. Wala, ganun pa rin talaga. Pero kasi, isa pang nakikita ko doon. Kasi ang alam ko talaga wala mantika, so hindi na ako nag-search ng recipe kung paano gawin to. Nakikita ko kasi doon, yung sinaing nilang malagkit nasa tela. Nasa tela yun eh. Sa tela nila sinasaing, tapos ilalagay nila sa malaking... Bubugbugin lang ng bubugbugin yun. Bakit siya may tela? Hindi, una sa lahat. Bakit siya muna ayaw mabuo? Kasi konti ang tubig. Ay, marami ang tubig. Paano mo kukontian yung tubig? Hindi mo siya sasaingin ng ganun. Malamang, lulutuin mo to na parang kung paano niluluto, ang puto sulot sa labas. Meaning, scam lang to. Isasok mo muna yung bigas, tapos iluluto mo siya ng steam lang, hindi mo siya pakukuluan. Maaring ganun. Baka pwede natin itry sa ibang episode yun, pero ngayon, gawin na lang muna natin kung paano talaga gumawa ng mochi na kayang gawin sa bahay. Ito talaga yung ginagawa ko panggawa ng mochi, at ito ay kinuluto sa microwave, pero lulutuin natin sa kalan. So, glutinous rice flour, hindi pwedeng rice flour lang dapat glutinous siya. Meaning dinurog na malagkit. 1 cup, 2 cups. 2 cups sa tubig. So, 1 cup. 1 cup uli. So, around half cup na asukal. Medyo mas mahirap ng konti ito na lutuin dito sa kalan. Pero, mas accessible kasi baka hindi naman lahat may microwave. Halimbawa, nasa kondo ka. O kaya nasa... Ewan ko, kasi kami dito. Graduate na ako ng college, saka tayo microwave eh. Sindihan na natin. Yan. Tapos ngayon, ang gamit ko dito ay ito, rubber spatula. Para kasi unang iinit dyan yung bakal di ba? Bakal ka ba? Ay, bakal ako. Ikaw, handa ka na ba? Ako sinerong bakal mo? Ikaw, pag ganyan-ganyan ka, handa ka na ba? Oo. So, halo lang ng halo para yung nasa baba na naluluto, mapunta sa taas. At yung hilaw sa taas, mapunta sa baba na mainit. Pre, tagumpay. Hindi man siya ganun kagandahan tingnan. Tikman mo, Ben. Hindi siya masyado mainit. Tikman mo. Wow, patikim. Diba? Mochi na siya, diba? Madali lang siya, pero mas madali siya kapag microwave nyo talaga. Microwave, halo, microwave, halo, microwave, halo. Kuha tayo ng cornstarch. Lalagay na natin dito yan. Dayan nga. Ngayon, hayaan mo natin lumamig ng konti yan. Tapos utuin na natin yung filling natin. So, ito yung munggo natin na niluto natin. Lagyan natin ng asukal. Yun lang. Actually, hindi. Mali ako. Sinungaling ako. Kaya lagyan natin ng konting asin yan. Konting tubig lang. Konting tubig lang. Kasi hinigop na nung munggo eh. Huwag nating durugin para maging paste siya. Wag ganon. Gusto natin na medyo pa rin siya. Defined yung munggo. Hindi tulad ng hopia munggo. Parang paste na lang, di ba? Dinurog ko ng konti, pero hindi yung sagad na sagad. Para again, ayan, buo-buo pa yung mga natin. Ano kailangan gawin yan? Pero lalagay namin sa tray para... Lumamig! Aba. Nako, kabahan ka na bisa susunod ako si Nerong Bakal. Oh, palamigin natin ito, tapos magbalot na tayo. Papalamigin. So, subukan natin to Hiwa tayo. Ngayon, flatten natin siya. Panipisin natin yung gilid. Yung cornstarch kasi ay nandyan para hindi siya manikit. Ngayon, kailangan nating alisin yung cornstarch para siya ay... Dumikit. Tama. Para manikit. Yan buo siya. Tapos, sara nyo na lang kahit papano. Basahin muna natin yung gilid. Tapos... Hindi dikit. Siomay, di ba? Boom, mochi. Natutuwa ako sa mochi kapag medyo nakikita mo yung palaman. Medyo, may something sa loob, hindi puro kanin, di ba? Tikman na natin yan. Teka, gawa pa tayo. Sobrang kadamutan. Bakit ko nilagyan ng tubig? Para dumikit. Class, bakit ko nilagyan ng cornstarch kanina? Para hindi manikit. Para dumikit. Para hindi dumikit. Sorry. Kadalasan yan, nanay niyan, teacher pa. Yung maraming laruan. Oo, di ba? Oo, yung maraming laruan! Oo yun! Kasi natin ako confiscate sa kanya. Anak ng teacher niya may text. Ay, oo! Kayo mga text. Oo. Sa anak niya, makikita mo yung pamato gamit nung akin yun Ako nung bata ako, hindi naman ako nakakapagdala ng laruan sa school kasi masunurin bata ako. Pero yung mga klase ko nagdadala tapos Wala kang laruan. May Power Rangers nga ako eh. May Power Rangers nga ako eh. Tapos magre-reklamo, sabi, yung yung ganto ko, kinumpiskate ni Sir Ganto. Tapos nakita ko, laro na ng anak niya. Kalungkutan. Meron dati, naalala ko, na habang gumagawa ko ng mochi, story time muna tayo. Summer class. Ay, nag-summer ka? Oh, bobo eh. Kasama ko yung kaklase ko. Sabihin ko ba yung pangalan? Sige, sabihin ko, si Amon. Kasama ko si Amon. Nasa 7-Eleven kami. Every time mag-7-Eleven kami sa tapat ng school. Yun lang yung kaya. Alam mo naman, pag summer, mas maliit ang baon, di ba? May ginagawa kaming katarantaduhan. Alam mo yung, bibili kami ng malaking gulp. Inumin namin, tapos kukuha uli kami.
Di isang beses ginagawa namin yon. May lumapit sa amin, binatilyo. Siguro mga 15, 16 anyos. Sabi sa amin, kilala nyo ba si gantong pangalan? Mga Jamer ba kayo? Sabi muna. Sabi namin, kilala nyo ba si gantong pangalan? Sabi ko, hindi namin kilala yan. Sabi namin, bakit? Kasi may binugbog eh. Binugbog yung pinsan ko. Durog yung atay. Yun yung sabi niya. Hindi kami, hindi po namin kilala yun. Baka pwede kayo maimbitahan sa barangay saglit. Kasi tatanungin lang kayo. Ganyan, tatanungin lang kayo tungkol dun sa estudyante ng bumbog ng pinsan ko na nadurog yung atay. Di kami, mga bata kami. Natakot kami parehas. Sama kami. Tapos dalawa kami, sama-sama. Sabi kay Amon, diyan ka muna. Isa-isa lang namin kayo dadalhin sa barangay. Pinahinto siya sa random na kanto. Tapos ako, dinala ako sa, bago pala yun, sabi, hubarin mo muna yung kwintas mo. Tsaka yung mga gagawin mo muna dito sa kasama mo. Kasi pag nakitang mayayaman kayong mga bata kayo, bla 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 bla, pag initan kayo, mga ganon. Binigay ko yung gamit ko kay Amon, kaklase ko naman yun eh. Tapos di punta kami sa barangay. Bago kami dumating ng barangay, sabi sa wait mo lang ako dyan, kausapin ko na yung mga tao sa barangay. Di okay, nakatayo lang ako doon. Tapos pucha, pre, 1 oras, 2 oras na nakalipas. Nandun pa rin ako. Doon ko na-realize na parang na akong nauto Di umiyak ako bigla. Na nag-sink in sa akin. Tapos yung mga tao doon, lumapit sa akin, gwapong tutoy, anong nangyayari? Sige, tutuloy ko na. Parang mali. Parang alam ko ang sabi, maliit na po tutoy. Sabi ko nito sinabi, batang cute. Cute lang, sige. Batang cute. Tapos, ano nangyari sa'yo? Hindi ko alam yung iiyak ka. Hindi mo ma-express yung nararamdaman mo. In-explain ko sa kanila na dadalhin dapat ako sa barangay, ganyan, ganto. Tapos, ginawa ko, hanapin ko yung kasama ko. Tangin, lakad ako dyan. Sa may bandang Adante, nakita ko si Amon. Sabi ko, parang kami Spider-Man. Tapos parang hindi namin masabi ko, ganyan. Mas nakita ko sa kanya, pre, wala na yung bag ko. Ako, Jansport ba yan? hindi, pre. Dikis yun. Naalala ko yun, Dikis yun. Asa na yung bag ko? Sabi nung lalaki, ibibigay daw sa'yo. Nanonood ka kung sino ka man, ha? O yan, nagkwentuhan na tayo ng konti. Meron na tayong 5 mochi. Eto na, ang ating munggochi, pare. Napakadaling gawin. Madali lang siyang gawin. Nakita niyo naman, di ba? Tapos, pare, munggo lang yan, no? Mukha naman siya masarap, pero paano natin malalaman kung masarap ba? Tikman na natin yan. Ay, pero dito, slow mo muna konti. Wow! The perfect bite. Bakit ba ako pumapayag? Ganito yun ang aking katawan. Galing tayo sa Nobu. Meron silang mochi doon. Mas masarap yun. Pero, ang ano natin dito ay, nakuha natin yung mochi, pare, na parang, hindi siya mahirap eh. Tubig, asukal, glutinous rice flour lang. Tapos, ang feeling niya ay munggo. Pre, munggo lang yan. Magkano munggo sa palengke? 40 kalahati. Ang mura doon. George, halika dito. Okay, kainin mo. Sarap Pasok, di ba? Napakadali. Ngayon, kung gusto ilagay dito is yung munggong ulam nyo na natira na namuuna, pwede naman siguro. Pero dapat talaga may konting tamis. Ganito gawin nyo next time. Kapag yung nanay nyo nagluto ng munggo, karaniwan kasi niluluto ng bukod yung munggo bago gawing gisado, di ba? Hingay ng konti sa nanay nyo. Tabi nyo lang sa rep. Kahit kinabukasan nyo pag gawin, pare, pwede nyo gawin ganyan. Huwag nang wala mo ng timpla. Nang wala mo ng timpla. Walang gisa ng sibuyas, kamatis, bawang. Ha? Ang ganda na ito, par. Okay na okay to. Ngayon, yung last natin, ito ay isang bagay na hindi ko sure kung gagana. Diba? Medyo inspired yung mga nakaraang vlog natin. Kaya, gawin na natin ito. Ngayon, gagawa tayo ng parang snack. Iniisip ko nung una, kaya ko bang gumawa ng parang munggo chips? Iniisip ko, pwede siya, kaso hindi siya masyadong practical kasi gagawin mo siyang paste, nilipisan mo, i-oven mo. Ang tagal masyado. So, nag-isip ako ng ibang paraan. Ngayon, yung nakaraan, gumawa tayo nung natin, yung Nobu series natin, pare. Diba? O yung kakiyake. Kakiyage donburi. Kukurin natin yung yung ganung style para mapalutong natin siya. Kasi pre, yung huli natin ginawa nun, yung giniling, lumutong ng matindi yung gilid nun eh. So, ganun yung gagawin natin. Gagawa tayo ng rice flour and water mixture. Lalagay natin dyan. Lalagyan natin ng munggo. Tapos lalagyan ulit natin sa taas. Tapos malutong siya. Meron tayo dito kinchay na chinap ko. Lagyan natin ng yung sinaing na munggo. Konting bawang. Konting paminta. Konting patis. Chicken powder. Pare. Ba natin swad. At ito pala masarap na.
Sarap. Ngayon naglalagay si Andre ng mantika. Kanina glutinous rice flour ang gamit natin. Ngayon, normal na rice flour lang. Again normal na rice flour lang. Wala nang sukat-sukat to No more measure. No more lonely rice. Yan. Inuna ko lang i-dissolve yung rice flour natin. Pero may dadagdag pa tayo dyan. All-purpose flour, pare. Yan. Lumapot lang ng konti. Okay. Testing. Yan. Ganyan. Munggo mixture sa taas. Talaga uli natin yan. Sabi nga ni Willie Revillame, one more time. Parang wala siya sinabi. Ay, hindi niya ba sinabi yun? Anong bugat? Ngayon, nabuo siya. Yun lang naman yung ano doon. And dahil doon sa mixture natin, na halos sa rice flour, lulutong yan, pare. Tama, pare. Ano? Pare? Hindi, pare. Player ka ba ng varsity? Varsity? Ano ginagawa tayo yung Table tennis yan, table tennis. Yung tennis, tsaka champion lang naman ng volleyball. volleyball ikaw? Yes, first 6. Sorry. Volleyball ka sa punggok mong yan? Hoy, nagda-darts ako. Si Alvin walang sports. Si Alvin walang sports. Ako, darts ako. Ilan kalaban mo nung nag-darts kayo? Hoy, for the record, marami yung kalabang ko. Si Luby lang yung nagsabi na kaya daw ako nag-first runner-up kasi dalawa lang daw kami. Okay na kayo? Kasi okay na yung chips ko. Nagkwentuhan lang tayo. O yan, prito ko na lang to. Tapos mag-atrasuka na kami off-cam para mas masakit. Sorry kung may naririnig kayo, nagpapaprito lang si mama ng isda. Pare, Grabe. Kakaibang pagkain yan, di ba? Parang nga siyang cookies, no? At eto na pare ang ating munggo crisp na mukha naman talagang crispy. Pero ang tanong, masarap ba? Take man na natin yan. Pero bago yan, Jerome, soma ka muna. Konti lang. Ako naman! Hindi ako yun. The perfect bite, pare. Nakrak! Who's there? There. Munggo ho. Before I let Mongo, I want to say I love you. Kumain natin to kung malutong. Ayos lang. Ito, para pakinggan nyo. Uy! Oh! Parang biskwit. Gets mo, malutong yung labas. Narinig nyo naman. Ito pa, Ay, putek. Yung lutong niya, lasang super chips. Yung ano, parang hipo na styro, pero paborito ni Papa. Pre, nung araw, top tier na chicherya yun. Nung piso-piso pa mga chicherya, 250 na yun. Knock-knock. Oy! What's there? Munggo. Mongo! Iniwan ka na ng eroplano. Okay lang, baby. Huwag kang magmunggo. Dito ka lang. Medyo malayo. Magtampo. Eto masarap. Ano siya? Pwede siyang snack and pwede nga rin siyang ulamin. Bin, bigyan mo ka ng normal na suka. Ako nagsusubo sa'yo. Dito tayo sa... Hindi, ito malutong eh. Sir, nawa ko yung buong ano. Oo nga, super chips nga. Parang super chips, di ba? Okay siya, di ba? Ikaw hindi ka mahilig sa kinchay. Pero kamusta yung lasa ng kinchay dyan? Medyo humina. Ang dami ko nilagay na kinchay, pero humina. Alam mo, pwede nyo pa itong lagyan ng ano, konting giniling. Ipon. Ano mo ilagyan mo ito? Ay! Oo! Isa-usaw sa munggo. Makakalakad pag Ikaw talaga. Ayaw nga eh. Sir, pass! Ayaw nga eh. Sir. Ito okay lang siya. Pero bilang Pilipino, naghahanap tayo ng ano asim. Pag malutong. Naghahanap tayo ng ganun talaga. Tapos, Sinasapawan kasi. hindi pa ba tapos yan? De, pero ito maganda, tinan mo to. Para may tikoy siya sa loob. So, gooey siya sa gitna. Halika dito, Amity. Teka lang, wag mo na pumunta kasi yung tulog na yan ay... Pinito ni Andre. Comment of the day! Sino ba yung comment na yan? Teka lang. Baka hindi marinig. Lapit ka dito sa akin. Ang ating comment of the day ay si Tay Andre Bettina 2971. Uy, Android. Hello Ninong Ryan friends, hope this comments find you well. Gusto ko lang magpasalamat kasi nung time na nag-review ako for board exam, mag-isa lang ako sa apartment dahil na-scam ako ng mga sukod friends ko. Oh, ha ha ha! Pero nakita ko out of nowhere vlogs mo and halos lahat. Sa loob ng 5 months na yun, napanood ko na yata lahat ng videos mo. And it cheered me up. Plus, yung ibang recipe nyo po, tinutularan ko. Ha ha ha, nakatulong siya pag di ko alam. Masaya siya. Uulamin ko for that particular day. Kaya, isa po kayo sa mga content creators na napanood ko during review days na alam kong nakatulong sa akin kung ba't hindi ako malungkot all throughout my review season. And nakapasa po ako. Oy! Again, thank you. Patuloy nyo lang po ang pagpapasaya nyo. Ano kayang, hindi niya sinabi kung ano sa gin-graduate niya eh. Oo, kung saan siya pumasa, 'di ba? At some point,
lahat tayo may scam sa buhay natin. Naalala ko noong una beses ako ma-scam. Sa Ragnarok Online to. Pinaghirapan ko magbenta ng Elu Ori. Ano na to games lang na to. So kung naiintindihan nyo, maraming salamat. Bumibili ako sa Morok at sa Payon. Tapos si Reggie binirefine namin, binibenta namin sa Frontera. Tapos palitan kami ni Reggie noon. Nakaipon ako ng 300k. Tapos, para makabalik ako sa Morok, bumili ako ng butterfly wing. Sa nagbebenta sa baba ng Frontera. Hindi ko nakita 250k yung nabili ko. Ang edad ko nito ay 3rd year high school or 2nd year high school. Napakasakit nun. Para sa akin. Alam ko laro lang to. Pero ang feeling kasi kapag na-scam ka is yung pinaghirapan mo, bigla-bigla na lang mawawala sa'yo. Sobrang isang iglap lang. Magko-condense bigla sa harap mo yung lahat ng paghihirap mo para ipunin tong bagay na to. Tapos parang wala na. Kaya medyo nakakagil. Na-scam na rin naman ako sa tunay na buhay. Kaya gets ko naman talaga yung bagay na yan. Masakit yan. Lalo na kung kaibigan mo ang nang-scam sa'yo. Lahat ng nang-scam sa akin, hindi ko naman kaibigan di ba? Na-scam ka man, congratulations kasi nakapasa ka na. Kaya mo bawiin yan. Congrats kasi na-scam ka. Hindi! Congrats kasi wala na sila sa buhay mo, di ba? Kaya pagpatuloy mo lang yung buhay mo, nagsisimula pa lang. Tama. Ang buhay mo at marami ka pang pagdadaanan. Kung ano yung sakit na nararamdaman mo ngayon, sinisigurado ko sa'yo, mauulit yan tenfold, kaya ihanda mo ang sarili mo. Mauulit yan! Kasi mauulit yan! Simula pa lang ng buhay mo. Wag mong pangarapin na dumali ang buhay mo. Pangarapin mo, hilingin mo sa Panginoon na sana bigyan ka ng sapat na lakas para kayanin ang hirap ng buhay. Pero yun nga, maraming salamat din sana. Huwag ka magsawa sa amin. And hanggang sa maging matagumpay ka sa profesyong pinili mo at mayaman na mayaman ka na, nanonood ka pa rin, tapos pengi kami pera. Ano masasabi mo? Bukod sa ang gwapo ko. Hawakan mo na. Okay din. Mauulam mo ba siya? Mauulam Ako parang kaya ko siyang ulamin Kaya ko siyang ulamin. O snack kanin lang. eh. Parang kanin siya. So parang snack na sa'yo to. snack na sa akin to kasi, di ba rice flour? Rice flour, oo. Tapos parang siyang, okay. Ang lutong talaga ng labas. Malutong. Ang ganda ng pagkakalutong niya. Lutong na hindi matigas. Kain yung loob. Oo, tapos tama ka, medyo kanin nga yung loob. Ngayon, kung papalitan nyo nga yung laman niya ng hipo, tapos may munggo pa rin, o kaya ginilin, tapos may munggo pa rin, chinap na karne, tapos may munggo pa rin, o kaya kahit hinimay na tinapa, o kaya ilabahita, yung paborito ni George. Pwede, yun ang pang-ulam na talaga, di ba? Sobrang panalo itong format ng recipe na to, pare, at nagkataulan ng munggo yung nilagay natin sa gitna. Pero kahit anong ilagay nyo dyan, masarap yan. Mga anak, sana natuwa kayo dito sa episode na to, and kung meron pa kayong mga naiisip na lutuin sa munggo, comment nyo lang sa baba kasi nag-iisip din ako kung ano pang pwedeng gawin dyan. Medyo matagal na namin gustong gawin tong bagay na to. Ano? Modify lang konti yung Yung palaman, palitan yung palaman, oo. So sinasabi mo, hindi masarap. Kasi papalitan ka. Tama. Kasi ayaw mo tanggapin kung ano siya. So, Nandun pala yung ako Masarap ba? Doon nga bibiliin ko. Basta lalagyan lang ng coke. ay, may pasta na. Bocha, kanina pa ba ako pinapahira ng mantika Di ba tapos? Knock-knock nito. Oy, knock-knock mo. Knock-knock. Who's there? Boss, kasi ako dapat. Sasayaw ako? Ay, grabe na yun. Who's there? Okay. Munggo.